Boruto Uzumaki, ililigtas si Lord Gobu laban nga dito sa mga Shinju o sa mga Mamushi? Pwede na! Or baka naman nahahayaan na nga talaga siya ni Boruto na mapahamak dahil nga sa mga katarantaduhan din nito. Or baka naman itong si Inujin ang may gagawin na paraan upang mailigtas nga si Lord Gobu. Lalo't sa lagay nga din ni Inujin dito parang alanganin nga ito sa kanyang gagawin na pinagawa nga lang din sa kanya ni Kashin Koji. So ano nga ba talaga ang mga maaaring mangyari dito kay Lord Gobu mga parikoy? Goodbye na nga ba talaga dito sa Tolonges na to? Or baka swertihin pa nga ito at i-allow pa siya ng author at pahabain pa ang kanyang buhay tulad nga ng dalawang matandang to na siyang tropa nga dati nila Danzo. So tara nga mga parikoy at ating nga pang-usapan ng mga bagay na yan. Mga ilang dahilan na magsasabi na kung bakit na hindi na nga magtatagal itong si Lord Gobu na tiyak na talagang todas na nga siya dito sa darating na chapter ng Boruto Time Skip. At mga ilang dahilan nga din na kung bakit mananatili pa nga siya at bubuhayin pa nga siya dito ng may akda. At bilang pasimula nga ng ating pinag-uusapan, una na nga natin papasukin dito ang isang dahilan na magliligtas nga kay Lord Gobu. At ito nga ang karakter o isang ninja na siyang ama nga ni Inujin. At ito nga ay si Sai. Yes mga sir, itong si Sai nga ang isa sa mga maaring makapagligtas dito kay Lord Gobu. At oo, tama naman yung iniisip nyo na hindi naman ganun katalino itong si Sai. Pero dahil nga na natunugan na nga din niya yung mga nangyayaring sitwasyon ngayon, lalot dito nga sa latest chapter ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex, nadali na nga o nahuli na nga din niya si Shikamaru na ang ito nga daw nakikipag-ugnayan sa kanyang anak na si Inujin. At idagdag pa nga natin itong naging reaksyon ni Inujin sa loob ng katawan ni Kobu na matapos nga din kasi na mawalan nito ng malay at nang makapasok nga si Inujin dito sa loob ng katawan ni Kobu, nangyaring na makita nga nito ang kanyang ama na si Sai, bigla nga din itong napabanggit ng isang word na papa. At kaya matapos nga ang eksenang yon, mas lalong nagkaroon nga ng clue itong si Sai na parang may hindi nga tamang nangyayari. At kaya dyan na nga rin niya question itong si Shikamaru na parangkahan o diretsahang pagsasalita na ano nga ba daw ang mga bagay na pinagagawa nila ng kanyang anak na si Inujin. So yun nga mga pare ko na kaya magsasabi nga din yan na isang bagay o isang malaking bagay na kung bakit maaaring mangyari nga na pigilan ni Sai ang kanyang anak na alam na nga niyang nasa loob ng katawan ni Kobu, na siyang alam nga din ni Sai na mas lalong ikapapahamak nga ng katawan ni Lord Kobu kapag inilabas nga ito sa interrogation room. Kaya mangyaring ang kasunod nga na magaganap dito, dali-dali ngang tatakbo o pupunta si Sai sa itaas ng office or dito sa rooftop upang iligtas nga o sagipin ang katawan ni Lord Kobu, which is nasa loob nga din ng katawan nito ang kanyang anak na si Inujin. At saka mas lalong hindi nga rin papayag si Sai dito mga pare ko lalo't alam nga din ni Sai na kapag namatay nga ang katawan ni Lord Kobu while habang yung pag-iisip nga o katauhan nga ni Inujin ay nasa loob nito, maaaring mapahamak nga din si Inujin dito. Guys, wag nating mamaliitin si Sai. Yes, tama din naman talaga yung iniisip nyo na hindi nga siya matalino, pero hindi rin naman siya ganun katolongges dahil tatandaan natin mga parikoy, dating Black Ops member itong si Sai, dating miyembro ng Anbu Black Ops ni Danzo. Hindi man siya ganun katalino tulad ni Shikamaru, pero sapat yung kaalaman niya o karanasan niya para magbulay-bulay nga o mag-analisa sa mga nangyayari, katulad nga din ng mga kasulukuyang pangyayari na binanggit nga din natin kanina. So yun nga mga parikoy take note, itong si Sai ang isa sa mga maaaring magligtas or makapagligtas dito kay Lord Gobu. At ang pangalawang bagay naman dito, pangalawang karakter na maaaring makapagligtas nga kay Lord Gobu ay itong ang binanggit din natin kanina na si Boruto. Yes mga parikoy, tandaan natin si Boruto, anak ni Naruto. Hindi nga sila pumapayag na basta-basta na nga lang na may nadadamay o napapahamak. Oo guys, may punto naman si Kashin Koji na halos na maituturing na nga nakalaban itong si Kobu. Pero para naman sa prinsipyo ni Boruto, hindi naman makatwiran yon na para nga tapusin ng isang buhay na pinangahawakan nga lang ni Koji gamit nga lang ang kanyang angking abilidad na 10 directions. So malamang na hindi magiging patas kay Boruto yon mga parikoy. Kaya marahil mangyari din na hindi nga basta-basta papayag si Boruto sa gusto ngang mangyari ni Koji, na kaya marahil mangyari nga din na magte-teleport nga agad si Boruto malapit nga dito sa lugar na to at pag-uubusin niya o pagkakanain itong mga mamushi na siyang kakana nga din dito kay Lord Gobu. At kapag nangyari nga ang bagay na yan, possible nga din dito na mangyari mga parikoy na magkaroon nga ng tiwala itong si Lord Gobu kay Boruto dahil nga sa pamamagitan ng pagligtas ni Boruto sa kanya, doon nga niya siguro mapag-iisip-isip na bakit nga siya iniligtas nito sa mga mapahamak na mga halimaw. Kumbaga sa pamamagitan na nga din ito ni Inujin So dahil nga sa last panel ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex, diba? Mangyaring inatake nga ni Koji gamit ang palaka itong mga mamushi habang nasa harap nga nila itong katawan ni Lord Gobu. Pero dahil nga sa loob ng katawang to nandito si Inujin, mangyaring bago pa nga atakihin siya dito ng mga mamushi, aalis na nga si Inujin sa katawan na to. At kapag bumalik na nga kamalayan ni Lord Gobu, dito na nga rin sakto na makapag-teleport si Boruto o makakarating. At sakto nga din na makikita ni Lord Gobu na ililigtas nga siya ni Boruto sa
mga kalaban na to o sa mga halimaw na to. At dahil nga harap-harapan siyang niligtas ni Boruto, dyan na nga marahil na mangyari na magkaroon nga siya ng tiwala dito kay Boruto at bigyan nga niya ito ng pagkakataon na mas lalo pa nga mapatunayan ng kanyang sarili. So ayun nga mga pare ko yun, no, ang isang bagay dito o isang karakter na maaaring makapagsalba nga o makapagligtas dito kay Lord Gobu. At ang pangatlo naman dito sa ating listahan mga sir ay ito nga ding binanggit natin kanina na si Yamanaka Inujin. So dahil nga itong si Inujin ang nasa loob ng katawan ni Lord Gobu, kung hindi man dahil kay Sai or kung hindi nga rin dahil kay Boruto, sa pamamagitan naman itong ni Inujin, dahil nga alanganin din ito sa mga pinapagawa sa kanya ni Koji, marahil mangyari nga din guys na itong si Inujin na nga din mismo ang tatakas o maglalayo nga din dito sa katawan ni Lord Gobu laban nga dito sa mga halimaw na Mamushi o Shinju. Yes mga pare koy, dahil marahil nga sa isa sa mga maging dahilan dito is yung pagkataranta ni Inujin na kaya marahil na possible nga din na bigla itong tumakbo o kung maripas ng takbo papalayo nga dito sa mga Mamushi. Lalo't base nga din sa mga nakita natin sa latest chapter, talagang kinakabahan nga itong si Inujin sa mga mangyayari na pinapagawa nga kasi sa kanya ni Kashin Koji. Isang bagay pa nga dito diba is itong isang halimbawa na itong katawan nga daw ni Kobu gawin nga daw ni Inujin na ilaglag o italon nga daw dito sa building. Mula nga daw dito sa rooftop ilaglag nga daw ni Inujin itong katawan ni Kobu. So diba mga pare ko, lakas tama itong si Koji, lakas amats mga pare. Nabagamat sa kabilang banda nakakatuwa nga rin na magandang mawala nga talaga itong si Kobu, pero dahil nga itong content natin marahil na magliligtas sa kanyang buhay, ganun talaga guys na marahil nga na isa sa mangyari dito na itatakbo o itatakas nga ni Inujin itong katawan ni Lord Kobu. So ayun nga mga pare ko, yung tatlong bagay dito o tatlong karakter na magsasabi na makakapagligtas nga kay Lord Kobu. Then now mga sir, dito naman tayo sa mga ilang bagay na magsasabi nga na hindi na nga makakaligtas o madadedo na nga itong si Lord Kobu. Bakit maaaring hindi na nga din siya magtagal dito sa kwento ng Boruto time skip? So una na nga nating papasukin dito ang isang bagay at ito naman ang prinsipyo na pinanghahawakan ni Boruto na nagmula naman sa kanyang teacher o sa kanyang guro na si Uchiha Sasuke. So kung kanina mga pare ko sinabi natin yung prinsipyo ni Boruto na nakuha niya sa kanyang ama na si Naruto na hindi naman sila basta-basta papaslang ng mga nilalang or kahit sino-sino na lang na tao. Pero pagdating naman dito sa prinsipyo na pinanghahawakan ni Boruto na natutunan nga din niya sa kanyang guro na si Sasuke, marahil mga pare ko na ito naman yung magiging dahilan ng tuluyang pagkalaho o pagkadedo dito ni Lord Kobu. So paano ba yun mga pare ko? So ganito lang naman yun, no? Isang halimbawa nga lang dito is yung ginawa nga ni Sasuke noon kay Boruto, yung ma-take over nga uli ni Momoshiki yung katawan ni Boruto. So diyan guys, diba si Momoshiki nabahala nga din dahil lang nyaring ginawa nga ni Sasuke na wala nga rin pag-aalinlangan na nakahanda nga rin talaga siya na tapusin ang buhay ng kanyang mahal na estudyante na si Boruto. So yun nga mga pare ko, malinaw naman yun na alam din naman natin yung intensyon ni Sasuke dahil nga pag hinayaan niya si Boroshiki mas lalong malaking problema pa nga kung hindi nga niya agad dito tatapusin. Then now mga sir, naiintindihan nyo naman na siguro yung ibig sabihin natin dito na maaaring sa kamilang banda ganun nga din na mangyari kay Boruto na mangyari nga hayaan na nga lang din niya na matapos ang buhay ni Kobu alang-alang nga din sa ikababawas ng problema nila or sa ikabibigat dahil nga maaaring mangyari na magiging mabigat na hadlang itong si Kobu sa kanilang mga magiging plano. Well siguro depende na nga din kay Kashin Koji kung paano niya may papaniwanag na maayos kay Boruto na kung bakit kinakailangan na nga itumba itong si Kobu. So yun nga mga pare ko, sana malinaw yun. At syempre bukod dyan, ang isang bagay pa nga dito na magsasabi na kung bakit hindi na nga magtatagal sa kwento itong si Kobu na ito na nga din ng kanyang huling sandali ay ito ang bagay na kinakailangan pa nga lalong lumala ang mga eksena ngayon o ang mga problema ngayon nila Boruto at Kashin Koji. Maaring marahil nga talaga na mamatay na si Kobu dito at aatakihin na nga siya ng mga Mamushi at pag nagkataon na patay na nga siya tiyak nga na magkakaroon ng malaking problema dito dahil nga itong si Kobu ang royal advisor ng isa sa mga Panginoong may lupa na kapag may masamang nangyari nga kasi sa isa sa mga royal advisor ng Panginoong may lupa tiyak na magiging malaking issue ito at lalong pag-iinitan nga ang bayan ng Konoha at pag mangyaring pinag-initan na nga uli ang Konoha madadagdagan nga ang problema nila na siyang magiging magpapahaba nga uli ng kwento at magpapasarap lalo ng daloy ng istorya dahil the more na marami ang problema the more nga din na nagiging kaabang-abang ang bawat sumusunod na mga kabanata na kaya sa makatuwid mga pare koy magpatuloy mang mabuhay dito si Lord Kobu or kahit mamatay siya at mawala pa rin sa kwento mangyaring magiging problema pa rin naman siya dito na kaya hindi pa rin kawalan sa kwento ang kanyang pananatili o pagkawalay. Sa makatuwid marahil nga din na masabi natin na pampataba din ng lupa itong si Lord Kobu. Nakaalinsabay nga din yan may ituturing nga din siya na isang masamang damo. But anyway mga sir, no, kung ako ang papipiliin mas maigi siguro na mas manatili muna siya sa kwento at wag munang pumanaw. Pagbigyan na muna natin guys na sa mga chapter 30s parang kasi tayo. Kawawa naman to kung maaalis agad. But anyway, tignan natin sa kasunod na chapter o sa paparating na chapter kung ano nga ba yung magiging desisyon ng author na mangyayari. Goodbye Kobu na nga ba? Or stay Kobu muna? Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video. Keep safe palagi. Maraming salamat. Hanggang dito, Anime Tagalog Tanakayan nagpapaalam.